Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapwa ko nanay, mga kapwa ko lola. Ako po si Elena at bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko lang itanong. Saan po kayo nanonood ngayon? Taga Luzon po ba kayo? Visayas? O Mindanao? O baka naman, katulad ng marami sa ating mga kababayan, ay nasa ibang bansa kayo ngayon nagsasakripisyo para sa pamilya. Kwentuhan nyo naman ako sa comments sa ibaba. Ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay isang kwento ng sakripisyo. Isang kwento ng pagmamahal ng isang ina na walang hinihintay na kapalit. Dahil sa pagmamahal, ibinigay ko ang lahat. Nang pumanaw ang aking asawa, ang buong buhay ko ay itinuon ko sa kaisa-isa kong anak, si Mateo. Siya ang naging araw at buwan ko. Ang bawat pagod, bawat puyat, bawat patak ng pawis ko ay para sa kanya. Pangarap ko siyang maging isang doktor. Isang pangarap na alam kong hindi madali, lalo na para sa isang biyudang tulad ko. Naaalala ko pa, isinangla ko ang munting lupang pamana sa akin ng aking mga magulang. Ibinenta ko ang mga alahas na tanging alaala ng aking kabataan. Lahat para lang maitawid ang kanyang pag-aaral sa medisina. At sa awa ng Diyos, nagbunga ang lahat ng sakripisyo ko. Naging doktor ang anak ko, isang magaling at mabuting doktor, at ang kaligayahan ko, parang abot kamay ko na ang langit nang makita ko siyang suot ang kanyang puting coat. Ang buong akala ko, iyon na ang simula ng aming magandang buhay. Lalo na nang ipakilala niya sa akin si Angela, ang babaeng pinili niyang pakasalan. Isang nurse, maganda, mukhang mabait, perpekto ang mga ngiti. Para sa isang ina, wala na akong ibang hihilingin pa kundi ang makita ang aking anak na masaya. Kaya tinanggap ko si Angela ng buong puso, itinuring ko siyang parang tunay na anak. Nang isilang nila ang kanilang supling, ang aking pinakamamahal na apo, si Isabel. Ang sabi ko sa sarili ko, Elena, kumpleto ka na. Biniyayaan ako ng Diyos ng isang anghel. At bilang regalo, ginugol ko ang maraming linggo sa kabila ng panlalabo ng aking mga mata at panginginig ng aking mga kamay para igawa siya ng isang kumot. Isang kumot na kulay mint green. Bawat tusok ng karayom, bawat hibla ng sinulid, ay sinamahan ko ng aking mga panalangin at pagmamahal. Labis itong minahal ng anak kong si Mateo. Sabi niya, mahiwaga raw ang kumot na yon. Sa tuwing iiyak daw si Isabel at ibabalot niya ang kumot na gawa ko, tumatahan ang bata. Itinuring niya itong isang kayamanan. Ang buong akala ko, ang pamilyang pinangarap ko para sa anak ko ay perpekto na, pero hindi pala. Ang pagmamahal na ibinigay ko, ang sakripisyong inialay ko, lahat ng iyon ay tinapakan at binaliwala. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang anak kong si Mateo dahil sa isang aksidente. Isang malagim na pagkahulog sa hagdanan, sabi nila. Simula noon, dahan-dahang nagbago ang pakikitungo sa akin ng manugang kong si Angela. Ang dating matamis na ngiti, napalitan ng pagkairita. Ang mga pagbisita, naging dahilan. Palagi siyang abala, palaging may sakit daw si Isabel. Para bang sinasabi niya na isa na lang akong pabigat, isang anino ng nakaraan na gusto na niyang kalimutan. Pero tiniis ko. Para sa apo ko, tiniis ko ang lahat. Hanggang sa isang hapon ng Oktubre, ang araw na gumuho ang lahat ng akala ko, nagkataon lang na dumaan ako sa tapat ng bahay nila. May dala akong munting regalo para kay Isabel. Hindi ko balak kumatok, iiwan ko lang sana sa kanilang gate. Pero natigilan ako sa aking nakita. Lumabas si Angela mula sa kanilang garahe. Hila-hila niya ang ilang malalaking itim na supot ng basura. At sa isa sa mga supot na iyon, may nakita akong isang bagay na halos ikahinto ng paghinga ko. Ang kumot. Ang kumot ni Isabel. Ang kumot na ako mismo ang gumawa. Nakakuyumos, halos kalahati ay nakalabas sa supot ng basura. At nakita ng 2 mata ko ang paraan ng pagtulak niya rito sa loob ng basurahan. May kasamang dahas, may kasamang galit, na para bang isa itong maruming basahan na ayaw na niyang makita kailanman.
Niyurakan niya hindi lang ang kumot. Niyurakan niya ang alaala ng anak ko. Niyurakan niya ang pagmamahal ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang walang utang na loob. Ang kumot. Hindi ako sumigaw, hindi ako nag-iskandalo. Ang ginawa ko, hinintay kong pumasok siya sa loob ng bahay. Tahimik lang ako. Nanginginig, pero buo ang loob. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Lumapit ako sa basurahan, binuksan ko ito. At sa gitna ng mga nabubulok na basura, dinukot ko ang kumot na basang-basa sa aking mga luha. Niyakap ko ito ng mahigpit at umuwi ako. Pero hindi nila alam, lalo na si Angela, na ang kumot na itinapon niya na parang basura ay may itinatagong isang napakalaking lihim. Pagdating ko sa bahay, inilatag ko ito sa aking kama. Hinaplos ko ang bawat sulok. At doon, sa gitnang bahagi, may naramdaman akong isang bagay na matigas. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang bagay na sinadyang itahi at itago sa loob. Kinuha ko ang aking gunting. Dahan-dahan. Hibla sa bawat hibla. Tinastas ko ang tahi. Ang puso ko, parang kabayong nagkakarera. At nang sa wakas ay mabuksan ko ito, isang bagay ang nahulog mula sa loob. Isang bagay na magiging simula ng lahat. Isang bagay na magbubunyag ng katotohanan sa pagkamatay ng aking anak. Ang kumot na itinapon niya, ito ang magiging katapusan niya. Huli na ang lahat para sa kanya. Dahil sa araw na iyon, nagsimula na ang singilan. Ang karma ay nagsisimula ng maningil. Kung naranasan niyo na pong ituring na parang dayuhan sa sarili niyong pamamahay, o kung nakaramdam na kayo ng ganitong uri ng pambabaliwala, i-like at i-share niyo po ang video na ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil ang susunod na mga pangyayari ay isang bagay na hindi niyo aakalain na posibleng mangyari sa totoong buhay. Ang buong magdamag ay parang isang lagnat na hindi maalis sa aking katawan. Hindi ako makatulog. Ang bawat sulok ng aking kwarto ay tila may anino. At sa ibabaw ng aking maliit na mesa sa tabi ng kama, ang cellphone. Nakapatong lang ito roon, ngunit ang bigat nito ay parang pasan ko ang buong mundo. Ang munting itim na bagay na iyon ay hindi na lamang isang ebidensya. Ito ay isang sumpa, isang kahon na puno ng kasamaan, at ako ang nagbukas nito. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mga salitang nabasa ko. Kailangan siyang mawala. Mawala. Isang salita na may napakaraming kahulugan. Ngunit sa puntong ito, isa na lang ang malinaw sa akin. Ang pagkamatay ng aking anak, si Mateo, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano. Nang sumikat ang araw, ang liwanag na pumasok sa aking bintana ay hindi nagdulot ng pag-asa. Sa halip, lalo nitong ipinakita ang katotohanan. Nanginginig ang aking buong katawan. Naramdaman ko ang aking edad, ang aking panghihina. Paano ko ito haharapin ng mag-isa? Paano ko lalabanan ang isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang anghel? Kailangan ko ng tulong. Hindi pulis, hindi pa ngayon. Kailangan ko ng isang taong maniniwala sa akin nang walang pag-aalinlangan. Isang taong makikinig sa tibok ng puso ng isang ina. At isa lang ang pumasok sa isip ko. Ang aking matalik na kaibigan, ang aking kapitbahay, ang aking kumare, si Teresita, si Tessie. Kasama ko na siya sa hirap at ginhawa sa loob ng mahigit 20 taon. Nasaksihan niya ang paglaki ni Mateo. Nandoon siya noong pumanaw ang aking asawa. Siya ang aking naging sandalan. Ang kanyang karunungan at katatagan. Iyon ang kailangan ko ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono at dinadial ang kanyang numero. Umaga pa lang, 6:00 pa lang ng umaga. Ngunit alam kong maiintindihan niya. Sumagot siya sa ikatlong ring, ang boses niya ay inaantok pa. Elena, napatawag ka? Ang aga pa. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang aking mga hikbi. Tessie, kumare, kailangan kitang pumunta dito sa bahay. Natahimik siya sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga
at pagkatapos ay ang kaluskos ng kanyang pagbangon. Ang katahimikan na iyon ay sapat na. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong tawag. "Sige, parating na ako," sabi niya at ibinaba ang telepono. 15 minuto lang ang lumipas, narinig ko na ang katok sa aking pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Teresita. Nakatali lang ang kanyang buhok at nakasuot pa siya ng duster sa ilalim ng isang lumang cardigan. Ang kanyang mga mata ay agad na sinuri ang aking kabuuan. "Diyos ko po, Elena, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" tanong niya. Hindi ako sumagot. Dinala ko siya sa aking kwarto, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng bangungot. Itinuro ko ang kumot na nakalatag sa kama. Naupo si Teresita sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, at nagsimula akong magkwento. Ang aking pagdududa, ang pagkuha ko rito, hanggang sa pagdiskubre ko sa cellphone. Habang nagsasalita ako, ang mga luha na pinigilan ko buong gabi ay nagsimula ng bumuhos. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga litrato, sa mga video, at sa mga mensahe. Sa bawat salita ko, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Teresita. Mula sa pagtataka, naging pagkabigla hanggang sa purong lagim. Nang matapos ako, katahimikan ang bumalot sa amin. Si Teresita ay dahan-dahang kinuha ang cellphone. Nakita ko ang panginginig din ng kanyang mga kamay habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga ebidensya. Binuksan niya ang gallery. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mga video at napailing na lang siya. At binasa niya ang mga mensahe. Sa huling mensahe, ang plano ng pagpatay, napahawak siya sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno na rin ng luha. "Elena," bulong niya. "Diyos na mahabagin. Ito ay hindi lang panloloko. Ito ay katibayan ng isang pagpatay." Tumango ako, ang aking lalamunan ay tila may bara. Alam ko, Tessie. Paano natin ito gagawin? Hindi ako pwedeng pumunta sa pulis ng ganito lang? Sasabihin nilang gawa-gawa ko lang ito. Sasabihin nilang nakuha ko lang ito sa basura. Hindi, mariing sabi ni Teresita, muling bumalik ang katatagan sa kanyang boses. Hindi ito gawa-gawa. Totoo ito. At kailangan nating patunayan. Kailangan natin ng dagdag na ebidensya. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking ito. Ang lalaking may letrang P sa kanyang pangalan. Biglang nagkaroon ako ng pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. May kasama na ako. At si Teresita, mas matalas ang kanyang isip sa mga ganitong bagay. "Anong gagawin natin?" tanong ko. Nag-isip siya sandali. "Facebook," sabi niya. "Tingnan natin ang Facebook ni Angela. Baka nasa listahan niya ng mga kaibigan ang lalaking iyon." Agad kong kinuha ang aking lumang laptop. Habang nagbubukas ito, pakiramdam ko ay mga investigador kami na sinusubukang lutasin ang isang krimen. At sa katunayan, iyon nga ang ginagawa namin. Hinanap namin ang profile ni Angela. Sa awa ng Diyos, hindi ito naka-private. Nakikita namin ang lahat. Ang kanyang mga post, mga litratong puro ngiti, mga larawan kasama si Isabel. Isang perpektong pamilya sa mata ng lahat, isang kasinungalingan. Sinimulan naming tingnan ang listahan ng kanyang mga kaibigan. Daan-daan. Paano namin mahahanap? Tingnan mo ang mga pangalan na nagsisimula sa P, mungkahi ni Teresita. Tama siya. Letrang P ang nakasave sa cellphone. Sinimulan kong mag-filter. Pedro, Pablo, Patricio, Paolo. Isa-isa naming binuksan ang mga profile. "Hindi ito," sabi ko kay Pedro. "Masyadong matanda," sabi ni Teresita kay Patricio. At nang buksan ko ang profile ni Paolo Reyes, pareho kaming natigilan. Ito ang mukha sa mga litrato sa cellphone. Ang parehong nangiti, ang parehong mga mata. Walang duda. Siya nga. "Siya na nga, Tessie," bulong ko. Kinuha ni Teresita ang cellphone at muling ikinumpara. Sinimulan naming siya sa atin ang kanyang profile. Paolo Reyes, 38 years old, nakatira sa parehong syudad. Nagtatrabaho sa isang construction company. Tiningnan namin ang kanyang mga litrato. Puro mga larawan kasama ang mga kaibigan. Mga larawan sa trabaho. Ngunit walang kahit isang bakas ni Angela. Maingat.
Naging maingat sila sa pagtago ng kanilang relasyon. Ngunit ang cellphone na ito ang kanilang pagkakamali. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Teresita. Kung kasabwat ang lalaking ito sa pagkamatay ni Mateo, mapanganib siya. Alam ko. Ngunit ang takot sa aking puso ay natabunan na ng galit. Galit para sa aking anak. At determinasyon na mabigyan siya ng hustisya. Ano ang susunod naming hakbang? Ano ang gagawin namin sa impormasyong ito? Habang nakatitig kami sa mukha ni Paulo Reyes sa screen, isang ideya ang pumasok sa isip ni Teresita. Isang ideya na mapanganib, ngunit maaaring ito na ang sagot na kailangan namin. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan nating pumunta sa bahay ni Angela. Ang mungkahi ni Teresita ay parang isang malakas na kulog. Pumunta sa bahay niya? Tessie, nababaliw ka na ba? Paano? Anong sasabihin natin? Makinig ka, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit, nagbibigay ng lakas. Kung nagawa ni Angela na itago ang isang cellphone sa loob ng kumot, malamang may iba pa siyang mga tinatago. Saan pa ba niya itatago ang mga iyon kundi sa sarili niyang pamamahay? Kailangan natin ng dahilan para makapasok. Nag-isip ako, anong dahilan? Palagi niya akong tinatanggihan sa tuwing gusto kong bumisita. Si Isabel, sabi ni Teresita, na para bang nabasa niya ang aking isip. Gagamitin natin ang pagmamahal mo sa iyong apo. Sabihin mong gusto mo siyang makita. Na may dala kang regalo. Hindi siya makakatanggi kung magpupumilit ka. Habang kinakausap mo siya at nililibang, ako na ang bahala. Gagawa ako ng paraan. Ang plano ay simple. Ngunit ang panganib ay napakalaki. Paano kung mahuli kami? Paano kung maghinala si Angela? Ngunit nang maisip ko ang mukha ng aking anak at ang hustisyang nararapat para sa kanya, nawala ang aking takot. Tumango ako. Sige, gawin natin. Kinagabihan, pinlano naming mabuti ang bawat hakbang. Ako ang magte-text kay Angela. Magkukunwari akong isang mapilit na lola na sabik na sa kanyang apo. Si Teresita ay maghihintay sa sasakyan. Kapag nasa loob na ako, magpapadala ako ng senyas at gagawa siya ng eksena para makapasok. Kinabukasan, huminga ako ng malalim at sinimula ng plano. Kinuha ko ang aking telepono at nagtipa ng mensahe para kay Angela. Angela, anak, pasensya na sa pangungulit ko. Pero miss ko na talaga si Isabel. Pwede ba akong dumaan diyan mamayang hapon? Kahit saglit lang. Ang paghihintay sa kanyang sagot ay isang pahirap. Bawat minuto ay tila isang oras. At pagkatapos ng halos 20 minuto, tumunog ang aking telepono. Gaya ng inaasahan, isang pagtanggi. Pasensya na po, Mama Elena. Hindi po magandang araw ngayon. Medyo masama po ang pakiramdam ni Isabel. Siguro po, sa ibang araw na lang. Palagi na lang may dahilan. Ngunit hindi ngayon, hindi ako papayag. Nagtipa ako muli. Sige na anak, kahit 15 minutes lang, may binili akong laruan para sa kanya. Gusto ko sanang personal na ibigay, please. Idinagdag ko ang salitang please para magmukha akong desperado. Isang kaawa-awang matanda. Ilang minuto pa ng katahimikan. At sa wakas, ang kanyang sagot. Sige po, pero 30 minutes lang po talaga. May mga kailangan pa po kasi akong gawin. Nakahinga ako ng maluwag. Pumayag siya, sabi ko kay Teresita. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi maipaliwanag. 3:00 ng hapon, dumating kami sa tapat ng bahay nila. Ang bahay na dati ay puno ng masasayang alaala. Ngayon ay parang isang malaking puntod na naglalaman ng madilim na mga sikreto. Mag-ingat ka, Elena, paalala ni Teresita mula sa driver's seat. Tumango ako, huminga ng malalim at bumaba ng sasakyan. Dala-dala ang isang paper bag na may laruan sa loob. Naglakad ako papunta sa pinto at nag-doorbell. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Angela. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Tuloy po kayo, Mama Elena. Pumasok ako. Ang sala ay malinis, napaka-organisado. Tumingin ako sa hagdanan.
ang hagdanan kung saan nahulog ang aking anak. Isang pangingilabot ang gumapang sa aking likuran. Nasaan si Isabel? Tanong ko, pinipilit pasayahin ang aking boses. Nasa taas po, sa kwarto niya. Tatawagin ko lang po, sabi niya at umakyat. Ilang sandali, bumaba na siya, karga-karga ang aking apo. Lola, masayang bati ni Isabel. Ang pagkakita sa kanya ay nagbigay sa akin ng lakas. Siya ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit. Namiss ka ni Lola, mahal ko. Habang nilalaro ko si Isabel at ibinibigay ang aking regalo, pasimple kong sinusulyapan si Angela. Nakatayo siya malapit sa bintana, abala sa kanyang cellphone. Tila balisa, hindi mapakali. Ito na ang pagkakataon. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag at mabilis na nag-text kay Teresita. Pumasok ka na? Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang doorbell. Nagulat si Angela. May inaasahan po ba kayong bisita? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Wala naman, baka kung sino lang. Nagtataka siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. At doon, nakatayo si Teresita, may isang matamis na ngiti sa labi. Magandang hapon? Pasensya na sa abala? Magalang na sabi ni Tessie. Ako si Teresita, kapitbahay ni Elena. Kasama niya ako pero naiwan ko ang aking bag sa kotse. Pwede po bang makigamit ng banyo? Emergency lang po. Nag-alinlangan si Angela. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Teresita. Tumango ako na para bang normal ang lahat. Sige po, sabi ni Angela sa wakas. Diretso lang po sa hallway, unang pinto sa kaliwa. Pumasok si Teresita at binigyan ako ng isang makahulugang tingin bago siya maglakad papunta sa direksyon ng banyo. Ngayon, kailangan ko nang bumili ng oras. Sinimulan kong kausapin si Angela tungkol sa kahit ano. Tungkol sa trabaho niya, sa mga halaman sa hardin, sa panahon. Ngunit ang kanyang mga sagot ay maiikli. Ang kanyang atensyon ay nasa telepono at sa hallway. Ang tagal naman yata ng kaibigan ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng hinala. Alam mo na, sa edad namin, palusot ko. Medyo mabagal na ang lahat. Hindi siya kumbinsido. Tumayo siya. Titingnan ko lang po siya. Natakot ako. Kailangan ko siyang pigilan. Angela, sandali, sabi ko. Medyo nilakasan ang aking boses. Natigilan siya at lumingon. May gusto sana akong itanong. Ano po yon? Huminga ako ng malalim. Ang kumot ni Isabel, yung ginawa ko para sa kanya. Napansin ko lang, parang hindi ko na nakikita. Ginagamit niyo pa ba? Nakita ko ito. Isang kislap ng gulat at takot sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Yung kumot po. Opo, nasa labahan lang po. Nadumihan kasi. Isang sinungaling, napakagaling na sinungaling. Ngunit nagpanggap akong naniwala. Mabuti naman. Akala ko nawala na. Alam mo naman, paborito iyon ni Mateo. Muli, ang pagbabago sa kanyang mukha nang mabanggit ko ang pangalan ng aking anak. Ngunit bago pa siya makasagot, lumabas si Teresita mula sa hallway. Pasensya na, medyo nahilo lang ako. Okay na ako ngayon. Ang tingin ni Angela kay Teresita ay puno ng hinala. Lumapit si Tessie sa akin at marahang hinawakan ang aking balikat. Iyon na ang senyas. May nahanap siya. Kailangan na naming umalis. Sige Angela, hindi na kami mag-aabala, sabi ko habang tumatayo. Salamat sa pagpapatuloy sa amin. Hinalikan ko si Isabel sa noo at nagpaalam. Habang naglalakad kami palabas, pakiramdam ko ay nakatingin sa aming likuran ang mga matang mapaghinala ni Angela. Nang makasakay kami sa kotse, hindi ako makapaghintay. Ano ang nahanap mo? Mula sa kanyang malaking handbag, may dinukot si Teresita. Isang Manila envelope. Nakatago ito sa aparador niya, sa ilalim ng mga kahon ng sapatos. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang envelope. Ang laman nito, ang nagpatibay sa lahat ng aming hinala. Mga papeles ng life insurance ni Mateo. Ang halaga, 25 milyong piso at ang nag-iisang benepisyaryo, si Angela.
Nakasaad doon na nakuha niya ang buong halaga 3 buwan matapos mamatay si Mateo. At mayroon pa, mga bank statement, isang transfer ng 10 milyong piso sa isang account na nakapangalan kay Paulo Reyes. Diyos ko po, bulong ko. Binayaran niya ito. Binayaran niya ang lalaking iyon para tulungan siyang patayin ang anak ko. Tumango si Teresita, ang kanyang mukha ay seryoso. At hindi lang iyan, Elena, may isa pa. May isa pa siyang papel na inilabas. At nang makita ko kung ano iyon, ang mundo ko ay muling gumuho. Ang papel na hawak ni Teresita ay isang kopya ng birth certificate. Ngunit hindi ito ordinaryong kopya. Malinaw na nakasulat ang pangalan ng bata, Isabel. Ngunit ang pangalan ng ina, hindi si Angela. Ang nakasulat ay Loida Torres. Sino si Loida Torres? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Ang aking isip ay gulong-gulo. Paano nangyari ito? Si Isabel? Hindi anak ni Angela? Pero buntis siya. Nakita ko. Nakita ng lahat ang kanyang lumalaking tiyan. Paano? Hindi ko alam, Elena, sagot ni Teresita, habang itinuturo ang petsa ng kapanganakan sa dokumento. Pero tingnan mo ito. Ang petsa ng kapanganakan ni Isabel dito ay 2 buwan na mas maaga kaysa sa petsang sinabi sa atin ni Angela. Tinitigan kong mabuti ang mga numero. Tama si Tessie, may pagkakaiba ng 2 buwan. Ibig sabihin, nagsinungaling si Angela tungkol sa lahat. Ang pagbubuntis, ang panganganak, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nagpanggap siyang buntis, hindi makapaniwalang tanong ko. Ninakaw niya ang isang sanggol? Ang mga tanong ay walang sagot. Ang bawat revelasyon ay mas masahol kaysa sa nauna. Si Angela ay hindi lang isang taksil na asawa. Hindi lang siya isang mamamatay tao. Isa rin siyang magnanakaw ng bata. Kailangan nating malaman kung sino si Loida Torres, mariing sabi ni Teresita habang nagmamaneho kami pabalik sa aking bahay. Siya ang susi sa lahat ng ito. Pagdating namin sa bahay, inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa mesa, ang cellphone, ang mga litrato, ang mga mensahe, ang insurance papers, ang bank statement, at ngayon, ang birth certificate. Para kaming bumubuo ng isang puzzle na may napakaraming nawawalang piraso, ngunit ang larawan na unti-unting nabubuo ay isang larawan ng purong kasamaan. Binuksan kong muli ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin habang tinatype ko ang pangalan sa search bar, Loida Torres. Maraming lumabas na resulta. Ngunit walang mukhang tumutugma. Idinagdag ko ang pangalan ng aming syudad sa paghahanap. At doon, may lumabas. Isang artikulo mula sa isang lokal na diaryo. 4 na taon na ang nakalipas. Ang headline ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Batang ina, nawawala, pamilya, humihingi ng tulong na mahanap si Loida Torres. May kasama itong litrato. Isang babae, marahil ay nasa 30 gulang pa lang. Mahaba ang buhok at ang kanyang mga mata. May bakas ng kalungkutan. Ayon sa artikulo, bigla na lang siyang naglaho at iniwan ang kanyang 2 buwang gulang na sanggol. Isabel, bulong ko. Siya ang sanggol na iyon. Nawala si Loida at iniwan si Isabel. O baka naman, hindi niya iniwan? Sabi ni Teresita na nakatingin din sa screen. Baka, pinawala siya ni Angela. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking buong pagkatao. Ang ideya ay napakasama, ngunit umaangkop ito sa lahat ng aming nalalaman. Sa tingin mo, pinatay din ni Angela si Loida? Isipin mo, Elena, paliwanag ni Teresita. Kailangan ni Angela ng isang sanggol para makumpleto ang kanyang perpektong pamilya na ipinapakita niya kay Mateo. Marahil ay nakilala niya si Loida, isang nag-iisang ina na walang matakbuhan. Siguro tinulungan niya ito, pinatira sa kanila. At nang makuha na niya ang kanyang gusto, ang sanggol, inalis niya ang hadlang. Inalis niya si Loida. Ito ay isang teorya, isang napakasamang teorya, ngunit may katuturan. Naghanap pa ako ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Loida at nakita ko ang isang mas bagong artikulo. 6 na buwan pa lang ang nakalipas. Ang headline, Mga labi ng nawawalang dalaga, natagpuan, kinilalang si Loida Torres.
Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang abandonadong lote sa labas ng syudad. Ang investigasyon ay isinara. Ang sanhi ng kamatayan, head trauma. Parehong-pareho. Parehong-pareho sa sanhi ng kamatayan na sinabi ng doktor para kay Mateo. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Pinatay niya siya, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Ang mga luha ay muling dumaloy. Pinatay ni Angela si Loida para makuha si Isabel. At pagkatapos pinatay niya ang anak ko para makuha ang pera. Hinawakan ni Teresita ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng suporta. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at determinado. Sobra na ito. Masyado na itong malaki para sa ating dalawa lang. Kailangan na nating pumunta sa pulis. Ngayon na. Tama siya. Tapos na ang aming sariling investigasyon. Ang mga ebidensyang hawak namin ay hindi na lamang tungkol sa isang panloloko o sa isang kahina-hinalang pagkamatay. Ito ay tungkol sa dalawang buhay na kinitil ng may kalupitan. Kinuha ko ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Teresita ang tinawagan ko. Hinanap ko ang numero ng lokal na istasyon ng pulis. Habang nagriring ito, tiningnan ko ang lahat ng ebidensya sa mesa. Ang kumot na nagsimula ng lahat, ang cellphone, ang mga dokumento. Isang landas ng kasinungalingan at kamatayan na iniwan ng isang babae. Ang babaeng tinawag kong anak. Sumagot ang isang lalaki sa kabilang linya. Central Precinct, how can I help you? Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking boses. Kailangan kong i-report ang isang pagpatay, sabi ko. 2 pagpatay. At hawak ko ang mga ebidensya. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang atrasan. Ito na ang simula ng paghahanap ng hustisya. Hustisya para kay Loida Torres, isang ina na ninakawan ng buhay at ng anak. At hustisya para sa aking pinakamamahal na si Mateo. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Ang presinto ng pulisya ay isang gusaling kulay abo, malamig at tila walang buhay. Ang amoy sa loob ay pinaghalong luma na papel at matapang na kape. Kasama ko si Teresita. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas habang bitbit ko ang isang malaking paper bag. Sa loob nito, ang cellphone, ang mga dokumento, ang lahat ng ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang pulis sa desk. Sinabi naming may appointment kami kay Detective Reyes. Pinasadahan niya kami ng tingin, mula ulo hanggang paa. Siguro sa isip niya, ano ang gagawin ng 2 matandang ito dito? Ngunit pinaupo niya kami sa isang maliit na silid-hintayan. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa aking pasensya. Halos 15 minuto ang lumipas nang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Mga 45 anyos, matangkad, medyo may kaputian na ang buhok sa kanyang sentido at ang kanyang mga mata. Matalas. Tila kaya niyang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at itim na pantalon. Mrs. Elena Santos? Tanong niya. Tumango ako. Ako si Detective Jack Reyes. Pasok po kayo. Dinala niya kami sa kanyang opisina. Isang maliit na kwarto na puno ng mga filing cabinet at mga folder. May mga litrato sa dingding. Siguro ay mga kasong nalutas na niya. Pinaupo niya kami sa tapat ng kanyang mesa. Umupo siya, kumuha ng isang notepad at ballpen. Sige po, sabi niya sa isang kalmadong boses. Sabihin niyo po sa akin ang lahat, mula sa simula. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Teresita at tumango siya sa akin, isang senyas ng suporta, at nagsimula akong magsalita. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkamatay ng aking anak na si Mateo, ang sabi-sabing aksidente, ang pagtataka ko sa naging kilos ni Angela. Ang pagkakita ko sa kanya na itinatapo ng kumot, detalye sa bawat detalye, ibinuhos ko ang lahat. Ikinuwento ko ang paghahanap ko sa cellphone, ang mga litrato, ang mga mensahe, ang video, at ang nakakakilabot na tala tungkol sa plano. Habang nagsasalita ako, inilabas ko ang mga ebidensya isa-isa. Inilatag ko ang cellphone sa kanyang mesa. Sumunod ang mga papeles ng insurance, ang bank transfer papunta kay Paulo Reyes,
ang birth certificate ni Isabel na may pangalan ni Loida Torres, at ang mga printout ng news articles tungkol sa pagkawala at pagkakatagpo sa bangkay ni Loida. Si Detective Reyes ay nakikinig lang, tahimik, walang reaksyon. Tanging ang kanyang panulat ang gumagalaw, mabilis na isinusulat ang bawat sinasabi ko. Nang matapos ako, ang tanging maririnig sa silid ay ang aking mabigat na paghinga. Kinuha niya ang cellphone at sinuri ito. Tiningnan niya ang mga litrato. Binasa niya ang mga mensahe. Ang kanyang mukha na natiling seryoso, walang emosyon. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan ako ng diretso sa mata. Ginang Santos, sabi niya sa wakas, at ang bigat sa kanyang boses ay nagpahiwatig ng lahat. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Kung totoo ang lahat ng sinasabi ninyo, hindi lang isa o dalawang pagpatay ang pinag-uusapan natin. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang ama ni Isabel, paliwanag niya, kung hindi si Mateo at hindi si Angela ang ina, mayroon siyang tunay na ama. At nasaan siya ngayon? Isa pa iyang tanong na kailangan nating sagutin. Natigilan ako. Hindi ko iyon naisip. Isang buong pamilya. Marahil ay winasak ni Angela. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Teresita. Unang-una, sabi ni Detective Reyes habang tumatayo, bubuksan kong muli ang kaso ng pagkamatay ng anak ninyo. Hihiling ako ng exhumation. Huhukayin natin ang kanyang mga labi para sa isang pangalawang autopsy. Pangalawa, sisiyasatin nating mabuti ang pagkamatay ni Loida Torres. At pangatlo, ipapatawag ko para sa interogasyon si Mr. Paulo Reyes. Naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Sa wakas, may nakikinig, may gagawa ng aksyon. Si Angela po, aarestuhin niyo na po ba siya? Tanong ko, puno ng pag-asa. Umiling si Detective Reyes. Hindi pa po. Kailangan ko muna ng mas matibay na ebidensya bago ako makakuha ng arrest warrant. Ayokong maghinala siya at biglang tumakas. Sa ngayon, kailangan nating kumilos ng tahimik. Naiintindihan ko, pero hindi ko maiwasang mabigo. Pero paano si Isabel? Nasa kanya pa rin po ang apo ko. Ang mga mata ng detective ay nagpakita ng bahagyang simpatsya. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit sa mata ng batas, si Angela pa rin ang legal guardian ng bata. Hindi ko siya pwedeng basta-basta kunin. Kailangan natin ng solidong pruweba. Ang cellphone ay malaking bagay, ngunit maaaring sabihin ng isang magaling na abogado na itinanim lang ito. Kailangan natin ng mas marami pa. Gaano po katagal ang aabutin nito? Tanong ko. Nagkibit-balikat siya. Depende po. Kung mabilis nating mahanap ang mga koneksyon, baka ilang linggo lang. Kung hindi, maaaring abutin ng buwan. Buwan? Hindi ko kayang maghintay ng buwan habang ang apo ko ay nasa kamay ng isang mamamatay tao. Detective, sabi ko. Kahapon po, nung nagpunta kami sa bahay niya, balisa siya. Palaging nakatingin sa cellphone, parang may hinihintay o may pinaplano. Isinulat ito ni Detective Reyes. Salamat po sa impormasyon. Gagawin ko po ito. Maglalagay ako ng surveillance team sa labas ng bahay niya. 24 oras. Kung mayroon siyang tangkang gawin, malalaman natin. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Kahit papaano, may magbabantay sa kanila. Bago kami umalis, ibinigay ni Detective Reyes ang kanyang personal na numero. Tawagan niyo po ako kahit anong oras kung may mapansin kayong kakaiba. Ang mga sumunod na araw ay isang purong pagpapahirap. Bawat tunog ng telepono, inaasahan kong si Detective Reyes na iyon. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ni Isabel. Makalipas ang 3 araw, tumawag ang detective. May balita siya. Ginang Santos, na-interrogate na namin si Paulo Reyes. Ano po ang sabi niya? Sa simula, todo tanggi. Magkakilala lang daw sila sa trabaho ni Angela. Ngunit nang ipakita namin ang mga litrato at mensahe mula sa cellphone, bumigay siya. Inamin niya ang relasyon nila. Pati po ba ang plano? Inamin niyang kinausap siya ni Angela tungkol sa pag-alis kay Mateo. Ngunit iginiit niyang hindi siya pumayag. Sinabihan daw niya si Angela na nababaliw na ito.
Pero ang pera? Ang 10 milyon? Ayon sa kanya, pautang daw iyon, pero wala siyang maipakitang anumang kasulatan o pruweba. May butas ang kanyang kwento, pero wala pa tayong sapat para ikulong siya. Ang mga sumunod na balita ay mas mabigat. Ang resulta ng pangalawang autopsy ni Mateo, nagpakita ng mga pasa sa kanyang mga pulso. Mga pasa na nagpapahiwatig na may humawak sa kanya nang mahigpit bago siya nahulog. Hindi ito aksidente. Kinumpirma ng mediko legal, pinagtulungan siya. At ang investigasyon sa pagkamatay ni Loida, ang abandonadong lote kung saan natagpuan ang kanyang bangkay, pag-aari pala ito ng isang subsidiary company ng construction firm kung saan nagtatrabaho si Paulo Reyes. Ang mga piraso ng puzzle, dahan-dahan nang nabubuo. Malapit na, Ginang Santos, sabi ni Detective Reyes sa telepono. Kaunting tiis na lang. Ngunit ang kalaban pala namin ay mas tuso kaysa sa aming inaakala. Isang madaling araw, halos 2 linggo mula nang una kaming magpunta sa presinto, muling tumunog ang aking telepono. Si Detective Reyes. Ang kanyang boses, may urgensya. Ginang Santos, kailangan niyo pong pumunta dito sa presinto. Ngayon na, tungkol po ito kay Angela. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Anong nangyari? Isang sandaling katahimikan. Tinangka po niyang tumakas. Tumakas? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang aking pinakamasamang kinatatakutan ay nagkakatotoo. Ang apo ko, nasaan si Isabel? Kalma lang po, Ginang Santos, sabi ni Detective Reyes. Nahuli namin siya sa airport. Kasama niya ang bata. Papunta na po kayo dito. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakapagbihis. Ang alam ko lang, sa loob ng 5 minuto, nasa labas na ako ng bahay at kinakatok ang pinto ni Teresita. Hindi na ako nagpaliwanag. Nang makita niya ang itsura ko, alam na niya. Sumakay kami sa kanyang kotse at halos paliparin niya ito papunta sa presinto. Pagdating namin, naghihintay na sa amin si Detective Reyes. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroon ding bahid ng tagumpay. Nasa ligtas na lugar po si Isabel, kasama siya ng mga taga-DSWD. Huwag po kayong mag-alala. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang galit sa aking dibdib ay nag-aalab. Si Angela? Halika po, sundan ninyo ako, sabi niya. Dinala niya kami sa isang observation room. Isang silid na may malaking salamin sa isang panig. At sa kabila ng salamin, sa loob ng interrogation room, nakaupo si Angela. Nakaposas. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Ang kanyang makeup ay kumalat na dahil sa luha o pawis. Wala na ang imahe ng perpektong asawa at ina. Ang nakikita ko na lang ay isang kriminal. 2 oras na ang nakalipas mula nang maaresto namin siya, paliwanag ng detective. Nang subukan niyang dumaan sa immigration, nag-trigger ang alert system na inilagay namin sa pangalan niya. May dala siyang mga peking passport para sa sarili niya at para sa bata. At $250,000 na cash nakatago sa iba't ibang maleta. $250,000, halos 28 milyong piso, ang natitirang pera mula sa insurance ng aking anak. Gusto ko pong makita ang apo ko, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Makikita niyo po siya mamaya. Pero bago iyon, kailangan niyo munang mapanood ito, sabi ng detective, habang itinuturo ang monitor na nagpapakita ng live feed mula sa interrogation room. Sa loob, isang investigador ang kaharap ni Angela. Wala akong sasabihin, matigas na sabi ni Angela. Gusto ko ng abogado. Parating na siya, kalmadong sagot ng investigador. Pero habang naghihintay tayo, bakit hindi mo ipaliwanag kung bakit ka tumatakas ng bansa na may dalang ganyang kalaking halaga? Hindi sumagot si Angela. Nagpatuloy ang investigador. May ebidensya kami, Angela. Mga mensahe, litrato, bank transfer. Alam na namin ang tungkol kay Paulo. Alam na namin ang tungkol kay Loida. Alam na namin ang lahat tungkol kay Mateo. Sa pagkarinig ng pangalan ng aking anak, nag-angat ng tingin si Angela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Wala kayong alam, sabi niya sa isang malamig na boses. Wala kayong kayang patunayan. Ngumiti ang investigador, isang mapanuyang ngiti. Talaga ba?
Nasa amin ang cellphone na itinago mo sa kumot ni Isabel. Ang parehong kumot na itinapon mo sa basura sa pag-aakalang walang makakahanap. Nasa amin ang mga mensahe kung saan pinlano mo ang pagpatay sa iyong asawa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Angela. Namutla siya. Ang pagkagulat ay hindi niya maitago. Ang cellphone na iyon, paano? Natigilan siya. Nalaman niyang nadulas siya. Ang biyenan mo ang nakahanap, sabi ng investigador. Si Elena, ang babaeng inagawan mo ng anak. Ang babaeng siya ngayong mag-aalaga kay Isabel habang nabubulok ka sa kulungan. Ang ekspresyon ni Angela ay nagbago mula sa gulat patungo sa purong galit. Ang matandang pakialamera na iyon, sigaw niya. Alam ko na! Alam kong hindi ko siya dapat pinalapit sa bata. Kaya pala gusto ko nang umalis. Bago pa mahuli ang lahat. Umalis? Katulad ng pagpapaalis mo kay Loida Torres? Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa silid. Natahimik si Angela. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Naglabas ang investigador ng isang litrato at inilapag sa mesa. Ang litrato ni Loida. Si Loida Torres, ang tunay na ina ni Isabel, ang babaeng natagpuan naming patay sa isang lote na konektado sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kasabwat mong si Paulo. Napapikit si Angela. Gusto ko ng abogado, ulit niya. Wala na akong sasabihin. Pinatay ni Detective Reyes ang monitor. Hindi pa rin siya umaamin. Pero aamin din siya. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Paano si Paulo? Tanong ko. Inaresto na rin namin siya. Nasa kabilang kwarto siya. At siya, nagsasalita na. Ayon sa detective, nang malaman ni Paulo na nahuli na si Angela at nang ipakita sa kanya ang mga bagong ebidensya, tuluyan na siyang bumigay. Itinuro niya si Angela sa lahat. Siya daw ang nagplano. Siya daw ang nagutos. Siya daw ang nagmanipula. Takot daw siya kay Angela, isang duwag. Ikinuwento ni Paulo ang lahat. Kung paano siya nilandi ni Angela. Kung paano siya inalok ng isang buhay na puno ng yaman kapalit ng pag-alis sa isang hadlang. Ikinuwento niya ang gabing iyon, ang gabi ng pagkamatay ni Mateo. Pareho daw silang naghihintay sa bahay. Pareho nilang hinawakan si Mateo at si Angela. Si Angela daw ang nagtulak. Narinig daw niya ang lagabog ng pagbagsak ng ulo ng aking anak sa semento. At wala siyang ginawa. Nakatayo lang daw siya habang si Angela ay tumatawag sa emergency services. Nagkukunwaring nagpapanik. Ang bawat salita ay parang isang patalim sa aking puso, ngunit kailangan kong marinig. At ikinuwento rin niya ang tungkol kay Loida. Nakilala daw ni Angela si Loida sa ospital. Isang pasyente, buntis, walang pamilya, walang pera. Nakita ni Angela ang isang oportunidad. Kinaibigan niya si Loida, inalok ng tulong. At nang isilang ni Loida ang sanggol, binigyan daw ni Angela si Loida ng gamot na pampatulog. Si Paulo daw ang nagbuhat sa walang malay na katawan ni Loida papunta sa kotse. Dinala nila ito sa abandonadong lote. At doon, si Angela. Si Angela daw ang kumuha ng isang malaking bato at paulit-ulit na ipinukpok sa ulo ni Loida. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang aking pagsuka. Si Teresita ay umiiyak na sa tabi ko. Hindi ito tao. Isa siyang demonyo. Ang detective ay may huling sinabi tungkol sa ama ni Isabel. Ayon sa investigasyon nila, ang ama ay isang technician sa parehong ospital. Ang pangalan niya ay Adrien. At siya, namatay rin, 6 na buwan matapos mawala si Loida. Isang car accident, nahulog sa isang bangin. At ang unang nag-report ng aksidente, si Angela. 3 buhay ang kinuha niya para sa kanyang mga personal na interes. Pagkatapos ng lahat ng revelasyon na iyon, isa na lang ang gusto ko. Ang apu ko, sabi ko sa detective, kailangan kong makita ang apu ko. Dinala niya ako sa isang maliit na opisina. May mga laruan sa sahig. Isang social worker ang nandoon. At sa isang sulok, naglalaro ng mga building blocks. Ang aking si Isabel. Isabel, bulong ko. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ako. At tumakbo siya papalapit sa akin. Lola! Binuhat ko siya at niyakap ng napakahigpit.
Ikinulong ko siya sa aking mga bisig. Ligtas na siya. Sa wakas, ligtas na ang aking apo. Nandito na si Lola, mahal ko, magiging maayos na ang lahat. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang ipo-ipo. Ang kaso laban kay Angela at Paulo ay naging laman ng lahat ng balita. Ang killer nurse, iyon ang tawag sa kanya ng media. Ang babaeng pumatay sa sariling asawa, sa ina ng kanyang inangking anak, at sa ama nito, lahat para sa pera. Sa tuwing may hearing, ang labas ng korte ay puno ng mga kamera at mga reporter. Sinikap kong ilayo si Isabel sa lahat ng gulo. Habang ang mundo sa labas ay abala sa krimen ng kanyang ina, ang mundo namin sa loob ng aking munting bahay ay puno ng paghilom. Pansamantalang ipinagkaloob sa akin ng korte ang kustodiya ni Isabel. Ipinatala ko siya sa isang maliit na preschool. Binilhan ko siya ng mga bagong damit at laruan. Inayos ko ang isang kwarto para sa kanya, pininturahan ito ng kulay dilaw, at pinuno ng mga libro at stuffed animals. Gusto kong maramdaman niyang ligtas siya, na ito na ang kanyang tunay na tahanan. Ngunit ang mga gabi ay mahirap, nagigising si Isabel na umiiyak, sumisigaw, hinahanap niya ang kanyang mama, at sa mga sandaling iyon, wala akong masabi. Paano ko ipapaliwanag sa isang 3 taong gulang na bata na ang nanay niya ay nasa kulungan, na ang nanay niya ay isang halimaw? Ang tanging magawa ko lang ay yakapin siya, kantahan siya, at ibulong sa kanya na nandito ako, na hindi ko siya iiwan. Ang kaso ay umusad. Si Paulo Reyes, sa pag-asang mapababa ang kanyang sentensya, ay pumayag na maging state witness. Itetestigo niya ang lahat laban kay Angela kapalit ng mas mababang parusa. Nagagalit ako na makakatakas siya sa habambuhay na pagkakakulong, ngunit naiintindihan kong kailangan ang kanyang testimonya. Si Angela naman, nanatiling matigas, itinanggi niya ang lahat. Ang kanyang abogado ay iginiit na lahat ng ebidensya ay circumstantial, na si Paulo ang tunay na may sala at ginagamit lang si Angela para iligtas ang sarili. Ngunit ang prosekusyon ay may hawak na napakatibay na kaso, at habang papalapit ang paglilitis, isa pang nakakakilabot na revelasyon ang lumabas. Muling binuksan ng mga investigador ang mga kaso ng mga kahina-hinalang pagkamatay sa ospital kung saan nagtatrabaho si Angela. 3 matatandang pasyente, lahat ay namatay dahil sa atake sa puso. Ngunit sa muling pagsusuri sa kanilang mga labi, natagpuan ang bakas ng isang gamot na maaaring magdulot ng cardiac arrest. At bago sila mamatay, lahat sila ay nagbago ng kanilang mga huling habilin. Nag-iwan sila ng malalaking donasyon sa ospital. Mga donasyon na hindi kailanman nakarating sa ospital, bagkus ay napunta sa mga bank account na konektado kay Angela. 6 na buhay. Posibleng higit pa. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno. Nandoon ako sa unahang hilera kasama si Teresita. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong makita niya sa aking mga mata na hindi siya nagtagumpay. Pumasok si Angela, nakaposas, nakasuot ng isang simpleng bestida. Wala nang bakas ng dati niyang karangyaan. Nagtama ang aming mga mata. Ngunit ang nakita ko sa kanya ay hindi pagsisisi, kundi galit. Galit dahil nahuli siya. Unang tumestigo si Paulo. Payat, mukhang pagod, at wasak. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay niya ang lahat. Mula sa panunukso ni Angela, sa pangako ng pera, hanggang sa mga brutal na detalye ng pagpatay kay Mateo, Loida, at Adrienne. Sa bawat salita niya, ang mga tao sa courtroom ay napapasinghap sa lagim. Sumunod ang mga forensic expert. Ipinakita nila ang mga resulta ng autopsy, ang mga pasa sa pulso ni Mateo, ang uri ng trauma sa bungo ni Loida, ang mga bakas ng lason sa katawan ng mga matatandang pasyente. Sumunod ang mga bank investigator. Ipinakita nila ang daloy ng pera, mula sa insurance company, papunta sa account ni Angela, at papunta sa account ni Paulo. At ang pinakamatibay na ebidensya, ang cellphone. Ipinakita ng prosekusyon sa isang malaking screen ang mga litrato, ang mga video, at ipinabasa sa korte ang mga mensahe. Ang mga salitang, kailangan siyang mawala, ay umaling-awngaw sa buong silid.
Tumagal ng 3 linggo ang paglilitis. At sa huli, ang closing arguments. Tumayo ang piskal. Si Angela Wilson ay hindi isang taong nagkamali lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Siya ay isang predator, isang ahas na nagkukubli. Pumatay siya ng walang pagsisisi. Sinira niya ang mga pamilya. Ninakaw niya ang isang sanggol mula sa kanyang tunay na ina. At ginawa niya ang lahat ng ito para sa isang bagay: pera. Pagkatapos ng 6 na oras na deliberasyon, bumalik ang mga hurado. Ang buong silid ay natahimik. Tumayo ang jury foreman. Sa kaso ng pagpatay kay Mateo Santos, ang hatol namin sa akdusa ay guilty. Sa kaso ng pagpatay kay Loida Torres, guilty. Sa kaso ng pagpatay kay Adrian Wells, guilty. Sa kaso ng pagpatay sa 3 pasyente, guilty. Guilty. Sa lahat ng 6 na bilang ng first-degree murder. Tiningnan ko si Angela. Walang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Nakaupo lang siya roon, tila tinatanggap ang kanyang kapalaran. At nagsalita ang hukom. Dahil sa bigat ng iyong mga krimen, hinahatulan kita, Angela Wilson, ng 6 na magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong. Reclusion perpetua. Nang walang posibilidad ng parol. Tapos na. Hindi na siya makakalabas ng kulungan kailanman. Hindi na siya makakapanakit pa ng kahit sino. Nayanig ang courtroom sa mga bulungan. Napapikit na lang ako. Ang hustisya, sa wakas, ay nakamit na. Ngunit wala akong naramdamang saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Dahil wala sa mga ito ang makapagbabalik sa aking anak. Pagkatapos ng paglilitis, nilapitan ako ni Detective Reyes. Hustisya, sabi niya. Tumango ako. Oo, pero anong kapalit? Tinapik niya ang aking balikat. Nailigtas ninyo si Isabel Ginang Santos. Iyon ang mahalaga. Binigyan niyo siya ng pagkakataong magkaroon ng isang normal na buhay. Tama siya. Si Isabel. Siya na ngayon ang mahalaga. Siya ang aking dahilan para magpatuloy. Ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi naging pagtatapos ng aming paglalakbay. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang, ang simula ng aming pagbangon. Ang ingay ng media ay unti-unting humina. Ang pangalan ni Angela ay dahan-dahang nawala sa mga headline. At sa katahimikang iyon, sinimulan naming buuin muli ang aming mga wasak na buhay. Ipinagkaloob sa akin ng korte ang permanente at legal na kustodya ni Isabel. Sa mata ng batas, ako na ang kanyang kinikilalang ina at lola. Ang aming maliit na bahay na dati ay puno ng kalungkutan ng isang biyuda ay unti-unting napuno ng tunog ng tawanan ng isang bata. Si Isabel ang naging araw ko. Ang kanyang mga ngiti ang nagpapawi sa aking mga luha. Ang kanyang mga yakap ang nagpapagaling sa aking pusong sugatan. Itinuon ko ang lahat ng aking oras at lakas sa kanya. Ipinasyal ko siya sa parke. Tinuruan ko siyang magbisikleta. Gabi-gabi, binabasahan ko siya ng mga kwento bago matulog. Nagbe-bake kami ng cookies tuwing Sabado. Sa bawat simpleng gawain, nakikita ko ang pagbabalik ng kislap sa kanyang mga mata. Ang takot na dati ay laging naroon ay unti-unting napapalitan ng tiwala at seguridad. Isang gabi, habang isinusuklay ko ang kanyang mahabang buhok, tinanong niya ako, "Lola, pwede po ba kitang tawaging Mama Lola?" Natigilan ako. Ang mga luha ay namuo sa aking mga mata. "Bakit, mahal ko?" "Kasi po lola kita," paliwanag niya sa kanyang munting boses. "Pero para din po kitang mama." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang puso ko ay tila sasabog sa pagmamahal. "Oo, anak. Pwedeng-pwede. Gusto ko iyan, Mama Lola." At mula noon, iyon na ang naging tawag niya sa akin. Isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at sa pagiging sandalan sa oras ng pangangailangan. Kami ni Isabel, kami ang tunay na pamilya. Si Teresita ay nanatiling aking matibay na sandalan. Linggo-linggo, magkasama kaming naghahapunan. Pinag-uusapan namin ang paglaki ni Isabel, ang mga nakakatawang bagay na ginagawa niya sa eskwela, at kung minsan, ang nakaraan. "Napakatatag mo, Elena," sabi niya sa akin isang hapon habang nagkakape kami. "Nalampasan mo ang lahat.
Umiling ako. Hindi ako, tayo, at si Isabel, siya ang nagbigay sa akin ng lakas. Lumipas ang mga taon. Si Isabel ay lumaki. Naging isang masayahin at matalinong bata. Minsan, kapag nakikita ko siyang tumatawa, nakikita ko sa kanya ang aking anak na si Mateo. Ang kanyang mga kilos, ang kanyang ngiti, isang buhay na alaala. At sa halip na sakit, nagdudulot ito sa akin ng kapayapaan. Alam kong darating ang araw na kailangan kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Ang masakit at komplikadong katotohanan ng kanyang pinagmulan. Kinatatakutan ko ang araw na iyon. Paano niya ito tatanggapin? Paano ko sisimulan? Nang maging 7 taong gulang siya, nagtanong siya. Mama Lola, nasaan po ang isa ko pang nanay? Yung nagdala sa akin sa tiyan niya. Handa na ako. Pinaghandaan ko ang sandaling ito. Inupo ko siya sa aking kandungan. Ang nanay mo, ang pangalan niya ay Loida, marahan kong sabi. Isa siyang napakatapang na babae at mahal na mahal ka niya. Bakit po wala siya dito? Kasi kailangan na niyang pumunta sa langit. Pero bago siya umalis, ipinakiusap niya sa akin na alagaan kita, na ibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na gusto niyang ibigay. Hindi ito isang kompletong kasinungalingan. Sa aking puso, naniniwala akong iyon ang gugustuhin ni Loida. At ang tatay ko po? Ang tatay mo, nasa langit na rin siya kasama si Loida. Ang pangalan niya ay Adrian, at pareho silang nagbabantay sa iyo mula sa itaas. Hindi ko muna binanggit si Mateo. Masyado pang komplikado. Hindi ko rin binanggit si Angela. Ayokong punuin ng galit at sakit ang kanyang musmus na puso. Sa tamang panahon, malalaman niya ang lahat. At dumating ang tamang panahon na iyon. Nang si Isabel ay nag-16 anyos na. Isang dalaga na, matalino, mabait at may malaking puso. Isang gabi, umupo kami sa aming veranda, sa ilalim ng mga bituin, at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Lahat-lahat, walang labis, walang kulang. Ang tungkol sa kumot, ang cellphone, ang panloloko, ang mga pagpatay, ang tungkol kay Mateo, ang anak ko, na nagmahal sa kanya na parang tunay na anak, at ang tungkol kay Angela, ang babaeng gumawa ng lahat ng karahasan. Umiyak kami ng magkasama. Nagtanong siya, nagalit siya, nalito siya. Ngunit sa huli, pagkatapos ng mahabang katahimikan, hinawakan niya ang aking kamay. Salamat po Mama Lola, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroon ding pag-unawa. Salamat po sa pagligtas sa akin. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng isang buhay. Niyakap ko siya. Ikaw ang nagligtas sa akin, anak. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Sa gabing iyon, naramdaman kong pareho kaming gumaling. Ang mga sugat ng nakaraan, bagamat mag-iiwan ng peklat, ay nagsisimula ng magsara. Ang kumot, ang orihinal na kumot, ay nakatago pa rin sa aking aparador. Nilabhan ko ito at inayos. Minsan, kinukuha ko ito at tinititigan. Isang paalala kung paano ang isang simpleng bagay ay maaaring magbunyag ng napakaraming lihim. Ngayon, si Isabel ay 21 taong gulang na. Nag-aaral siya ng medisina sa kolehiyo. Gusto niyang maging isang pediatrician. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga batang tulad niya, mga batang dumaan sa mahihirap na sitwasyon. Ipinagmamalaki ko siya. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga tunay na magulang, sigurado ako. At ipinagmamalaki siya ni Mateo. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ko nakita si Angela noong hapong iyon? Paano kung hindi ko pinulot ang kumot? Marahil ay malaya pa rin si Angela. Marahil ay marami pa siyang nabiktima. At si Isabel ay lalaki sa ilalim ng pag-aalaga ng isang halimaw. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang plano na nagsimula sa isang itinapong piraso ng tela at nagtapos sa pag-usbong ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Ang aming buhay. Ang buhay na aming binuo mula sa abo. Ang panahon ay isang mahiwagang bagay. Minsan, ito ay isang kaaway na nagpapaalala sa atin ng mga sakit ng nakaraan. Ngunit kadalasan, ito ay isang manggagamot. Dahan-dahan nitong pinaghihilom ang mga sugat, pinapawi ang mga luha
at pinapalitan ang pait ng pag-unawa. Ang mga taon ay lumipas, hindi ko namalayan. Ang dating munting batang may takot sa kanyang mga mata ay isa ng magandang dalaga, si Isabel. Ang aking apo, ang aking anak, ang aking buhay. Si Teresita, ang aking tapat na kaibigan, ay nasa tabi ko pa rin. 83 na siya ngayon at ako naman ay 87 na. Bawat hapon, nakaupo kami sa aking munting veranda, umiinom ng mainit na tsaa at pinapanood ang paglubog ng araw. Pinag-uusapan namin ang mga lumang araw, ang bangungot na aming pinagdaanan, at kung paano kami nakabangon. Naiisip mo pa ba siya? Tanong sa akin ni Tessie isang hapon. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan. Alam na namin kung sino ang tinutukoy niya, si Angela. Huminga ako ng malalim. Minsan, pag-amin ko, naiisip ko kung nakaramdam ba siya ng kahit katiting na pagsisisi. Kung mayroon bang bahagi sa kanya na nagsasabing, nagkamali ako. Umiling si Teresita at humigop sa kanyang tsaa. Ang mga taong tulad niya, Elena, ay hindi nakakaramdam. Sila ay kumakalkula lang. Kumukuha. Iyon lang. Tama siya. Si Angela, ayon sa huling balita ko mula kay Detective Reyes, maraming taon na ang nakalipas ay hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi. Iginigiit pa rin daw niyang biktima lang siya, na kinuha lang niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Si Paulo Reyes naman, nakaramdam ng pagsisisi. Sumulat siya ng mga liham ng paghingi ng tawad sa mga pamilya ng kanyang mga biktima, pati sa akin. Hindi ko sinagot. Paano ko mapapatawad ang isang taong tumulong sa pagpatay sa aking anak? Ngunit kahit paano, nagkaroon siya ng desensya na aminin ang kanyang kasalanan. Namatay siya sa loob ng kulungan 5 taon na ang nakalipas. Atake sa puso. 53 taong gulang pa lang. Nang mabalitaan ko iyon, wala akong naramdaman. Hindi ginhawa, hindi rin lungkot. Isang saradong kabanata na lamang iyon. Si Angela, buhay pa. Ginugugol ang kanyang 6 na habambuhay na sentensya sa isang maximum security prison. Minsan, tinanong ako ni Isabel kung gusto ko raw siyang dalawin upang harapin ang babaeng kumitil sa buhay ng kanyang ama at nagnakaw sa kanyang pagkabata. Hindi, mariin kong sagot. Hindi ko kailangan siyang makita. Hindi ko kailangan ang kanyang paliwanag. Ang kailangan ko lang ay malaman na nasa dapat siyang kalagyan. Ginalang ni Isabel ang aking desisyon. Siya man ay walang interes na makilala si Angela. Para sa kanya, ang babaeng iyon ay isang multo na lamang ng nakaraan. Ilang buwan na ang nakalipas, sa aking ika-27 na kaarawan, may inabot sa akin si Isabel. Isang regalo na nakabalot sa isang magandang lavender na papel. "Buksan niyo po, Mama Lola," sabi niya. May isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan kong tinanggal ang balot, at ang laman nito ay nagpabuhos ng aking mga luha. Isang kumot, isang bagong kumot, ganchilyo, kulay mint green. Eksaktong-eksakto sa kulay at disenyo ng kumot na ginawa ko para sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Ngunit ito, mas pino ang pagkakagawa, mas malambot. "Ako po ang gumawa niyan," sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Nag-aral po akong magansilyo. Gusto kong gumawa ng kopya ng kumot na nagbuklod sa atin. Ang kumot na nagligtas sa buhay ko." Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Ang katawan ko ay nanginginig sa sobrang emosyon. "Salamat, anak. Ito na ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko." Nang gabing iyon, inilatag ko ang bagong kumot sa aking kama. Kinuha ko mula sa aparador ang luma, ang orihinal, ang kumot na naging saksi sa lahat. Ipinatong ko sila sa tabi ng isa't isa, halos magkapareho. Ngunit ang bago, wala itong itinatagong madilim na sikreto. Wala itong sakit na nakatahi sa bawat hibla. Ang tanging laman nito ay pagmamahal. Purong pagmamahal mula sa isang apo para sa kanyang lola. Habang naghahapunan kami, sinabi sa akin ni Isabel, "Alam niyo po, Mama Lola, iniisip ko po si Loida, ang biological mom ko. Sana nakilala ko siya." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Ako rin, anak.
Mula sa mga nalaman ko, isa siyang mabuting tao, matapang, nag-iisa siya at natatakot, pero mahal na mahal niya ang kanyang sanggol, mahal na mahal kanya. Sa tingin niyo po, magiging proud po kaya siya sa akin? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Siguradong sigurado ako, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ipagmamalaki ka niya, ang babaeng naging ikaw. Mula sa langit, naniniwala akong binabantayan ka niya, pinoprotektahan, katulad ng tatay mong si Adrien, at katulad ng isa mo pang tatay, ang anak kong si Mateo. Ngumiti si Isabel sa gitna ng kanyang mga luha. Kayo po, Mama Lola, proud po ba kayo sa akin? Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na nagpapaalala sa akin kay Mateo. Higit pa sa proud anak, ikaw ang dahilan kung bakit ako narito pa. Ikaw ang dahilan kung bakit sulit ang bawat araw. Iniligtas mo ako, katulad ng pagligtas ko sa iyo. Nang gabing iyon, bago ako matulog, hinawakan ko ang dalawang kumot, ang luma at ang bago. Inisip ko ang buong paglalakbay, ang sakit, ang mga nawala, ang mga sikretong natuklasan, ang hustisyang nakamit, at ang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng kadiliman. Ang lumang kumot, ito ang naging gabay ko. Ito ang naglalaman ng lihim na nagtanggal ng maskara sa isang halimaw, na nagligtas sa isang inosenteng bata, na nagbigay hustisya sa mga pumanaw. Higit pa ito sa isang kumot, isa itong simbolo ng katotohanan at ng pagmamahal ng isang ina. At ang bagong kumot, ito naman ang kumakatawan sa hinaharap. Isang kinabukasan na walang kasinungalingan, walang sakit, walang madilim na sikreto. Ito ang pangako na si Isabel ay magkakaroon ng buhay na nararapat sa kanya, puno ng pag-ibig, pag-asa at mga pangarap. Dalawang kumot, dalawang kwento, isang pamilya. Tumayo ako mula sa kama at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ni Isabel. Tulog na siya, mahimbing ang paghinga. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang buhok. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal kita, anak ko, aking dahilan. May ibinulong siya habang natutulog. Hindi ko naintindihan, ngunit nakangiti siya. Sapat na iyon, bumalik ako sa aking silid at humiga. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, hindi ako binangungot. Hindi ko napanaginipan si Angela, o ang pagkahulog ni Mateo, o ang sigaw ni Loida. Ang napanaginipan ko ay kapayapaan. Isang hardin na puno ng mga bulaklak. Si Isabel na tumatawa ang hinaharap. Kinaumagahan, ginising ako ng sikat ng araw. Gising na pala si Isabel at naghahanda ng almusal. Amoy kape at sinangag. Good morning po, Mama Lola, bati niya. Good morning, mahal ko. Naupo ako sa mesa. Pinanood ko siyang gumalaw sa kusina. Puno ng buhay, malakas. Malayong malayo sa takot na batang iniligtas ko, maraming taon na ang nakalipas. Nagdalaga na siya. Naging isang kahangahangang tao. At nagkaroon ako ng pribilehiyong masaksihan ang lahat ng iyon. Ano po ang iniisip niyo? Tanong niya habang inilalapag ang aking kape. Ngumiti ako. Kung gaano ako kaswerte na mayroon ako sayo, na natagpuan ko ang kumot na iyon. Naupo siya sa tapat ko. Iniisip ko rin po iyon, kung paano binago ng isang simpleng bagay ang lahat. Iniligtas nito ang buhay ko. Hindi ang kumot, anak, sabi ko. Ikaw, ang pag-iral mo, ang pagmamahal sa iyo ng tatay mong si Mateo, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ang katotohanan at hindi sumuko. Nang hapong iyon, dinalaw ko ang sementeryo, ang puntod ni Mateo, at sa ibang bahagi, ang puntod ni Loida at Adrien. Nagdala ako ng mga bulaklak para sa kanilang lahat. Lumuhod ako sa harap ng puntod ng aking anak. Anak, maayos na si Isabel. Lumalaki siyang isang mabuti at matalinong bata. Alam kong ipagmamalaki mo siya. Pinalaki ko siya sa paraang alam kong gugustuhin mo. Miss na miss ka na namin. Pagkatapos, lumipat ako sa puntod ni Loida. Loida, hindi man tayo nagkita, pero inaalagaan ko ang iyong anak. Mahal na mahal ko siya na parang sarili kong dugo. Ligtas siya. Masaya siya. Habang pauwi ako, papalubog na ang araw. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, na para bang silang lahat ay nagpapasalamat na natupad ko ang aking pangako. Ang lumang kumot ay nagtago ng mga sikreto.
Naglantad ito ng mga kasinungalingan, nagdala ito ng hustisya. Ang bagong kumot naman ay nagtataglay ng mga pangako, pag-asa, at pag-ibig na walang hanggan. Pareho silang bahagi ng aming kwento. At habang tinitingnan ko ang mga bituin sa langit mula sa aking bintana, naintindihan ko ang isang bagay. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay laging mas mabuti kaysa sa isang kasinungalingan. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay kayang lampasan ang anumang kadiliman. Ang kumot ang naging simula, ngunit si Isabel, siya ang katapusan. Ang masayang katapusan na hindi namin inaasahan. Ang himala na isinilang mula sa isang trahedya. At habang ipinipikit ko ang aking mga mata, may huli akong dalangin. Para kay Mateo, para kay Loida, para kay Adrienne, at sa lahat ng biktima ni Angela. Magpahinga na kayo sa kapayapaan. Ang inyong sakripisyo ay hindi na sayang. Si Isabel ay buhay at siya ay masaya.